Ano nga ba ang mas maigi? Ang tanggapin ang kapalaran o gumawa ng paraan para baguhin ito? Dalawang kwento na parehong sasagot sa tanong na ito ang handog po ng Wish Ko Lang ngayong hapon. Isang ina na inabandona ang sariling anak. Kung nasaan ka man ngayon, sana maintindihan mo yung naging sitwasyon ko. May galit talaga ako sa mama ko. Maraming tanong, maraming sagot ang gusto kong marinig sa kanya. Makalipas ang 21 taon, mabigyan pa kaya siya ng pagkakataong mahanap ang anak at makahingi ng tawad? At isang babae, nais niyang mag-I do pero ayaw pang gumalaw ng kanyang kasintahan. Kaya siya na ang gagawa ng paraan. Mag-yes naman kaya ang lalaki? Lahat ng yan ngayong hapon, dito lang po sa Wish Ko Lang. Walang imposible sa katulad mong mabuti. Kaya mong makamtan ang gusto basta't ika'y may pusong totoo. Salamat! May pag-asa ang buhay, may pag-ibig na tunay, pamilyang nagsama-sama, may malasakit sa kapwa. Oh, wish ko lang, oh, wish ko lang. Ako si Julian Pasagi, 21 years old. At 21 years din, hindi ko nakita yung mama ko. Matagal ko na siyang gustong makita at gusto kong malaman kung bakit niya ako inabandona. Sa bayan ng Burauen, Leyte, nakilala po ng Wish Ko Lang ang dalagang si Julien. Kakagraduate lamang ni Julien sa kursong education at sa ngayon ay naghahanda para sa nalalapit niyang licensure exam. Iilang hakbang na lamang si Julien para sa pangarap niyang maging guro. Pero mas magiging matamis daw sana ang matatamong titulo kung mayaalay niya ito sa kanyang sariling ina. Nakatatak na sa puso ni Julien ang malalim na hinanakit at tampo sa inang nang abandona sa kanya 2 dekada ang nakararaan. Ayon sa kwento ng lola ni Julien, ipinanganak si Julien sa Maynila ng ina niyang si Romila. Subalit noon pa may hindi na naging masaya ang pagsasama ng kanyang mga magulang. Yung papa ko daw, nagda-drugs, tapos naglalasing, nagiinuman, tapos pag umuwi siya, binubugbog siya. Naging mahirap daw yung buhay niya, kaya na parang naglalayas-layas at tinataguan niya yung papa ko. At sa kamay ng abusadong haligi ng tahanan, puro pasakit at pagluha ang naranasan ng ina na si Romila. Hindi pala maganda yung life ng mama ko doon. Tapos parang sinisay ko na rin yung doon sa papa ko. Yung papa ko naman talaga yung dahilan kung bakit naiwan ako. 3 buwan noon si Julien nang iuwi siya ni Romila rito sa kanilang bayan sa Burauen. Lumipas ang ilang buwan, palihim niyang iniwan si Julien at tuluyang tinakasan ang responsibilidad sa anak. Nakaramdam ako ng galit noon. Sabi ko, ano ba talaga yung rason kung bakit niya ako iniwan? Namulat si Julien na ang kanyang Lola Luisa ang pumupuno sa pagmamahal na ipinagkait sa kanya ng kanyang magulang. Pero nitong 2018, iniwan din ni Lola Luisa si Julien. Namatay ang matanda, kaya lalong nakaramdam si Julien ng pangungulila at pag-iisa. As in, masakit talaga nung nawala na siya. Gabi-gabi umiyak ako noon. Iniisip ko, may pamilya pa bang naghahanap sa akin? May makakasama pa ba kong pamilya?
Sa ngayon, mag-isang namumuhay si Julien sa bahay na iniwan ng kanyang lola. At sa tuwing nag-iisa, sumasagi pa rin sa isipan ni Julien ang kanyang ina. May balak pa kayang bumalik ang ina na umabandona sa kanya? Kahit magkabangga kami, hindi ko siya makikilala na siya yung nanay ko. Dahil kahit sa picture lang, hindi ko siya nakilala. Tapos may galit talaga ako sa mama ko. Maraming tanong, maraming sagot ang gusto kong marinig sa kanya. Yung gusto ko talaga mahanap na sagot kung bakit niya ako iniwan. Tapos hindi na niya binalikan. 2 dekada nang nagtatanong si Julien. Minahal ba siya ng kanyang ina? Nasaan na ang babaeng nagluwal sa kanya? Tinuntun ng wish ko lang ang huling mga address na nalaman ni Julien sa tinutukoy na ina. At dito sa Pasong Tamo sa Quezon City namin nakilala ang 42 taong gulang na si Romila Dolfo. Sa silid na ito nangungupahan ngayon si Romila, kapiling ang kanyang mga anak sa pangalawang asawa. Kaakibat man ang paghihirap sa araw-araw, mas masaya raw ngayon si Romila. Mas masaya po ako sa naging pamilya ko ngayon kaysa nung una kong asawa na inabot ko sa kanya puro pasakit. Romila. Personal kong nakausap si Romila. Pag-amin niya sa akin, totoo na ngang iniwan niya sa probinsya ang kanyang anak na si Julien. Naging magulo ang isip ko sa anak ko, isip ko sa asawa ko. Nag-decide po ako na bumalik sa Maynila. Ano ko nga sabi ko, wala akong kwintalina. Kasi hindi ko siya nasuportahan ng mga pangailangan niya. Sumusulat pa raw noon si Romila sa Leyte, pero kalaunan ay hindi na niya naituloy. 2016 naman, nang magsimula siyang mag-ipon para puntahan na sana ang anak. Pero isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Pumunta sa parlor. Hindi ko naman po alam na nakasurveillance pala yung lugar na yon. Mainit pala yung lugar na pinuntahan ko. Malapit siya sa mga drug den. Magulat ako, pati lahat pala kami papasamahin sa barangay. Sabi niya, kayong lahat, sumama kayo, imbitahan kayo sa barangay. Uplan Tokhang ba yun, sabi niya. Nadawit si Romila sa isa raw krimen na wala siyang kasalanan at nakulong sa loob ng mahigit 2 taon. Disyembre nung 1 taon lamang siya nakalaya. Gustuhin man ni Romila na balikan si Julien sa Leyte, tila suntok daw ito sa buwan. Kung nasaan ka man ngayon, sana maintindihan mo yung naging sitwasyon ko. Hindi ko gusto, anak. Lahat na yun, anak, labag sa kalooban ko. Wala kasi akong magawa ng mga panahon, anak. Hangarin ang wish ko lang na pagbuklurin ang mga pamilyang nagkahiwalay. At ngayong araw, ang pangarap naman ni na Julien at Romila ang aming bibigyang katuparan. Ma'am, maraming salamat po, ma'am. Mapatawad kaya ng anak ang ina niyang umabandona sa kanya? Si Romila tila napako sa pagkakatayo. At nang makaipon ng sapat na lakas ng loob, sa kanya hinarap ang anak. Wish ko lang 1998 pa nang huling makatapak sa Leyte si Romila at ngayong araw nakatakda ang kanyang pagbabalik.
Samantala, muli kaming nakipagkita kay Julien. Habang nagaganap ang aming panayam, isang babae ang papalapit sa amin. Yung goal ko talaga noon, 2019, makikita ko yung parents ko. Tapos, Hindi namamalaya ni Julien na ang inang hinahanap ay nasa likuran na lamang niya. Habang si Romila, tila napako sa pagkakatayo. tapos yung pangalawang page At na- nang makaipon ng sapat na lakas ng loob, ay sa kanya hinarap ang anak. Sa unang pagkakataon, makalipas ang mahabang panahon, muling naramdaman ni Julien ang yakap ng isang ina. Yakap na 21 taon niyang pinangarap. Ano? Totoo na ito, anak. Hindi ako makapaniwala. Totoo na ito, anak. Totoo yung wish ko lang na napakawalang muang siya nung iniwanan ko siyang tulog. Ngayon ito na siya. Ang laki-laki na. Dalaga na. Pinipilit ni Julien na huwag ipakita sa ina ang totoong emosyon. Marahil ilang pa siya sa presensya ng kanyang mama Romila. Pero ngayong kaharap na ni Julien ang ina, may tanong siyang gustong masagot ng harapan. Ma, kung bakit yung iniwan mo ako nung bata pa ako, ma. Yun lang yung gusto kong marinig sa'yo, ma. Alam mo na, hindi ko ginusto na iwanan kita. Kaya ko lang nagawa yun dahil sa pagmamahal ko sa papa mo. Sinundan ko siya. Binalikan ko siya dito. Tapos wala rin naman pala, hindi rin pala kami maayos. Dito na mas naliwanagan si Julien. At kahit anong Naintindihan pilit ko. na itago, hindi na napigil ni Julien ang pagtulo ng kanyang mga luha. Nay, sana masaya ka na. Sana masaya ka na. Nagkita kami na ni Mama. Matapos ang pagkikita ng mag-ina, sinamahan namin silang umuwi sa Burawen. Dito muling nakaharap ni Romila ang mga tiyahin. Sasamantalahin daw niya ang pagkakataong humingi ng tawad sa kanila. Tunay na ngang pinaghihilom ng panahon ang mga galit at tampo ng kahapon. Simula sa araw na ito, sabay nang iaabandona ni na Julien at Romila ang kanilang nakaraan para makapagsimula sila ng bagong kabanatang mas masaya at magkasama. Dear Wish ko lang, ang hiling ko po ay para sa aking kasintahan. Gusto ko po siyang mapasaya at ihayag sa buong mundo ang pagmamahal ko sa kanya. Sana po ay matulungan niyo na ako'y makapag-propose sa aking boyfriend. Yan po ang sulat ni Shara sa Wish ko lang. Iyang tanong, mag-yes naman kaya ang kanyang boyfriend? Gumaganda ang paligid kung bawat Katulad ng maraming love stories, love at first sight ang nagdikta sa puso ni Jimwell para ma-fall down noon kay Shara 3 taon na ang nakararaan. Bagamat galing daw sila sa kanya-kanyang failed relationships, parang itinadhana raw ni Cupido ang espesyal na araw na yon. Kaya raw ang mga sugatang puso nila noon, mabilis daw na naka-move on. May sinasabi tayo na pag yung unang kita mo pa na sa kanya, parang tumigil po yung mundo niya na ilang minuto, ilang oras, yun lang po, ganun po. Tapos, yung parang hindi ka makapagsalita na unang kita mo sa kanya.
Kaya naman ang getting to know each other stage, mabilis na na-develop sa walang katapusang palitan ng sweet nothings. Discarding millennial daw ang style ni Jimwell. Sa chatroom niya raw kasi tinanong si Shara kung sila na ba? Binigay naman ni Shara ang matamis niyang oo pagkatapos ng ilang araw na pangungulit ni Jimwell. Mabait po talaga siya, hindi siya materialistic na tao. At talagang pinrove naman po niya yung sarili niya nung time na yon. So, naisip ko na hindi naman siguro masama kung susubukan ko. Parang nasa langit na nga raw sa kasiyahan ang dalawa nung unang 5 buwan ng kanilang pagsasama bilang magkasintahan. Ang hindi nila alam, susukatin ng isang pangyayari kung sadyang para na nga sila sa isa't isa. Nabuntis kasi noon si Shara na nooy 17 taon pa lamang na nagtatrabaho bilang isang call center agent at breadwinner siya ng pamilya. Samantala, 21 pa lamang noon si Jimwell na isang estudyante sa kolehiyo. Yung una, parang hindi ko po natanggap, parang nablangko lang isip ko, parang napaisip ako. Sabi ko, parang, ewan ko ba, parang sa akin ba yan, parang ganun-ganyan. Eh syempre po, yung mga araw na yun, parang bata pa po yung isip ko. Alam ko, gusto mo ikaw yung gumawa nito, pero hindi lalaki lang ang kayang gumawa nito. Very much. Wish ko lang. Tuluyang inilayo si Shara ng kanyang ina kay Jimwell. Pero imbes na maramdaman ni Jimwell na nabunutan na siya ng tinik, unti-unti siyang nilamon ng konsyensya at pangungulila. Walang araw na lumipas na hindi niya naiisip si Shara at ang kanilang magiging anak. Doon na nagpasya si Jimwell na muling suyuin si Shara at ang pamilya niya. Handa na siyang panagutan at akuin ang responsibilidad bilang isang asawa at ama. Siya naman din po yung lumapit kasama ng family niya. Nagpakilala po siya ng maayos. Nagsabi siya na kung ano talaga yung after namin mag-usap, kung ano bang plano namin sa bata. Mabilis na lumipas ang 3 taon. Malaki na raw ang pinagbago ni Jimwell. Lahat ginagawa ni Jimwell, maitaguyod lamang niya ang kanyang mag-ina. Tapos lagi sa kanya tinatanong ng tao, wala naman yan kayamanan. So, matalino ka naman, kaya mong pumasok sa mga kumpanya na magaganda. So, bakit nandyan ka pa din? Tapos sabi nila, sure ka na ba na siya na ba yung tamang tao? Sabi ko po, hindi ako naniniwala sa tamang tao. Kundi gagawin mong tama yung tao na napili mo. Kaya ngayon, nagsisikap pa rin ako na magtrabaho. Kung gusto ko nga rin po na mag-double work, gagawin ko lang din po para lang maibigay po lahat ng pangangailangan sa kanila. Bagamat kumbinsido na si Shara na si Jimwell ang forever niya, may isang bagay pa rin siyang inaabang-abangan. Pangarap daw kasi ito ng halos lahat ng mga babaeng may love life. Pangarap ko rin po sa akin yung makalood at bigyan po ng sing-sing. Kaso, sa hirap po ng buhay, kailangan po muna tayo magkayod. Hindi ko po kayang maibigay yung hinihiling niya rin na ganun po. Kaya itong si Shara biglang napaisip. Papaano kaya kung baligtarin niya ang nakagawian ng maraming magkasintahan sa buong mundo? Itong huli, tinanong ko siya, paano kung ako yung mag-propose sa'yo, papayag ka ba? Tapos tumawa lang po siya. Tapos sabi niya, sige, sabi niya. Kaya parang na-challenge po ako na, anong isasagot kaya nito kung gawin ko nga talaga? Kasi akala po niya, nagjo-joke lang ako. Hindi man ordinaryong wish ang ipinarating sa amin ni Shara, excited na kaming tulungan siya para matupad ito. Ang malaking tanong, ano kaya ang isasagot ni Boy Fee sa tanong niyang, will you marry me? Alam ko, gusto mo ikaw yung gumawa nito, pero hindi lalaki lang ang kayang gumawa nito. Very much.
Once in a blue moon lang daw kung makapamasyal ang buong mag-anak. Bawat sentimo kasi na kinikita ni Jimwell nakabudget sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Ang mag-partner naman, dito muna magbumuni-muni sa may picnic table. Hanggang lapitan si Shara ng aming staff. Ate, bili mo tayong pagkain. Ang hindi alam ni Shara, ito ang totoong pakay namin. Kaya namin siya inilayo muna kay Jimwell. Dahil gusto ni Shara na sa kanya manggaling ang wedding proposal, eto at inihanda na namin ang mga kakailanganin niya. Tama, Shara. Ikaw na nga ay nasa wish ko lang. Kala ko sa TV lang napapanood yung mga ganito. Sure na, ready na ako. Wala nang atrasan. Hinga lang ng malalim, Shara. Nasa likod mo lang kami. Ilang sandali pa, eto at blooming na si Shara. Si Jimwell, walang kaalam-alam sa mga inilatag naming sorpresa. Gumaganda ang paligid, bawat tao. Ang mga inakala niyang mga taong namamasya lamang, isa-isang naglalapitan sa kanya. Takang-taka si Jimwell. Ni isa kasi sa mga taong yun, wala siyang kilala. Nako Jimwell, ikaw talaga ang hinaharana nila. Hanggang sa matanaw na ni Jimwell, ang babaeng may tanga ng bulaklak na papalapit sa kanya. Saksi ang maraming tao sa paligid. Ipinahayag ni Shara ang kanyang nararamdaman para kay Jimwell. Alam ko, gusto mong ikaw yung gumawa nito, pero hayaan mo ako na ipakita sa mga tao na hindi lalaki lang ang kayang gumawa nito. At hindi dahil walang pera or dahil hindi afford ay hindi nagagawin. So, ayan mo ako na nabaguhin yung pananaw ng mga nakakakita sa atin ng ibang tao tungkol sa pagmamahal. Marry me. At ang sagot ni Jimwell? Yun na marahil ang pinakamatamis na oo na narinig ni Shara. Congrats, Shara! Success ang ating misyon! Ako gumagawa nito. Okay lang. Mahal, napangako sa'yo na hanggat nabubuhay ako, gagawin ko lahat para sa inyong dalawang amigo. Ha? Love you. Ang hindi alam ni Shara, meron din siyang sorpresa mula kay Jimwell. Kaya mo. Sige, para patas tayo. Ayoko na. Go lang. Oh my God! Yes. Kilig to the bones at abot langit ang saya ni Shara. Isang mundong puno ng pag-ibig. Nako Shara, hindi lang wedding proposal ang ating nasolusyonan dahil ang budget para sa inyong pinaplanong pag-iisang dibdib, sasagutin na rin namin. Special din ang inyong magiging honeymoon dahil lilipad kayo papuntang Palawan for free. Plus food and accommodation na rin yan, ha?
Ngayon, sa isang iglap, yung mga nakikita namin sa TV, sa YouTube, ito na siya ngayon. Thank you po. Gumaganda ang paligid. Dasal namin na araw-araw ay mapuno ng pagmamahalan ang loob ng inyong tahanan. Naway madali niyong malampasan ang lahat ng mga hamon ng buhay mag-asawa. Ang sekreto riyan, matutong makinig, matutong magparaya, at panatilihing laging may ngiti ang isa't isa. Best wishes and congratulations, Shara at Jimwell. Mundong puno ng pag-ibig. Tuloy-tuloy po ang aming misyon na tuparin ang inyong mga kahilingan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa susunod na Sabado mga kapuso, ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang. Samahan niyo po kami sa aming mega surprise para kay Miss Rhea Santos this Saturday po, dito lamang sa Wish Ko Lang.